Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Alas 5:10 na, One Western Visayas na. We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, katututukan, subong sa One Western Visayas. Sospek sa pagtiro patay sa anay punong barangay sa Ingore, La Paz, nagpositibo sa drug test. Ginapahayag lookout sini, nakuhaan sang CCTV. Establishmento sa Bacolod City gintuyo sudlon sa ginapahayag termite gang. Mga sospek nag-agi sa drainage, apang nabisto. 300 metric tons ang molasses nga ginakarga sa barge, naglik kag naglapta sa puerto sa Sagay City. Kag kadalagaan ni Carlos Yulo sa Paris Olympics 2024, nagadala sang inspirasyon sa mga Ilonggo gymnast kag coach. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, live sa GMA Iloilo Station. Ako si Gertrude Charlatan. Kag ako naman yung kapusin at Priatas Live ikan diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, pag-plead guilty sang 17 ka Chinese nationals nga nadakpan sa cybersex den sa haros ang nagligan nga tuig ginhimo sa tinutuyok nga mapanubo ang ila penalidad suno sa isa ka abogado. Mga akusado nagapabilin nga detained sa BJMP District Jail sa Iloilo. Nakatutok Zen Kilantang Sasa. Kabahin sang plea bargaining agreement ang guilty plea sang akusado sa diin ginaako ang ginapangatubang nga kaso. Pinaagi sini mabuhinan ang kabugaton sang penalidad. Nahibaloan nga nagplead guilty sa korte sa mga kaso nga qualified trafficking in person, obscene publication and exhibition by and through information and communication technology and computer system technology, kag cybercrime or computer-related fraud ang 17 ka Chinese national nga nadakpan sa ginpatigayon nga raid sa isa ka cybersex den sa haro sang tinalikdan nga tuig. Suno sa private lawyer nga si Attorney Hernando Galvez, apisar nga ginpanginwala sa akusado ang ginpasaka nga panumbungon sa una nga arraignment. Mahimo sa gihapon ini nga magsulod sa plea bargaining. O aprubahan sang korte ang yung plea bargaining proposal, basahan siya liwat sa kaso kung diin niya gusto o diin siya ginatugutan nga mag-aako. But before na siya basahan, i-withdraw na anay bawaya motion ang iyang previous plea of not guilty. Apang may limitasyon naman ang plea bargaining agreement. Una, dapat may motion na akusado, may conformity na sang aton nga prosecution, kag may approval sang aton nga hukmanan. May iban pagid nga limitasyon ina. Halimbawa, kung crimes against person ang gina-charge sa imo, pwede ka lang maka-plea bargain to a lesser offense sa anuman nga kaso nga within sa sina nga title. Dugang pa sang abogado, kung ang akusado ang ital-ital sa probationable offenses nga mabudlay depensahan, ginapa-plea bargain ang kliyente, agud makabaton sang benefit of probation. Ang mga akusado ang nagapabiling nga detained sa Iloilo District Jail sa Pototan, Iloilo. Gintinguan sa news team nga makuha ang status ng 17 ka Chinese nationals angot sa pagbayolar nila sa immigration law, apang wala naman nagasabat ang Bureau of Immigration Central Office. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga puso sa Bacolod City, establishmentong intuyo sudlon sa ginapahayag termite gang. Mga suspect nag-agi sa drainage. Operasyon nabisa. Yaring balita nga aton gintutungka. Gamit ang ining mga heavy-duty equipment, kang isang grinder, crowbar, hydraulic jack, bolt cutter, kag magkahoy para itukod. Ginamatamat sang ginapatihan termite gang nga matiltig ang salog sang ining establishmento sa Barangay Sumag, Bacolod City. Apang napalsong ila operasyon sang namutikan sang gwardiya kahapon sa Kagahon nga may nagapaniltig. Sang iyagin sekyar may litik ng salog. Naghingagaw ini nga magtawag sa kapulisan, apang nakahingagaw na palagyo ang mga suspect. Posible, target kuno sa mga suspect ang ATM machine malapit sa gintiltig nga salog. Ginusoy sa kapulisan ang gintiltig nga buho nga nakakonekta sa drainage.
kapinto nga sa kilometro ang kalayoon gikan sa establishmento. Mga puso, sa Tamburong sa idalom sang Sumag Bridge ginapatihan, nag-operate ang duha tubtob, 4 ka mga personang ila operasyon sa pagpaniltig ang naglawig sa sulod sang kapin isa ka semana. Nagapating kapulisan nga planadong operasyon kag may kontak ka taga Bacolod nga nag-survey sa establishmento drainage system sa barangay. Hindi na din sila magkadto kung wala sang lokal nga nag-receive sila. Kalabanan nila sina mga pangayaw. So amo nang aton nga ginalantaw kung di na sila nagalaling. Ginatunan man sa BCPO ang mga anay na nadakpan ng mga miyembro sa termite gang sa Pungsod. Ginatutukan man kung na nagtiltig sa mall sa Silay City kagang nagtuyo mga awat sa Sumag ang isa lang kasindikato. We also instructed our Chief City Intelligence Investigation Detective Management Unit nga lantawon ang record nationwide kung sino tong ng mga nagkaladakpan nga amo sina ang ginahimo. Ang mga tools nga na-recover ang ginpaidalom na sa Soko sa fingerprint matching. Ginapanuginan karon ang mga establishmento nga mag-aligma. Ang mga profesional na iniguro nga mga kawatan, ginalom na ang atong kapulisan nga dapat ang ilang ilang patrol cars dapat malibot sila. Wala sang CCTV sa Sumag Bridge nga mo ang nangin entry point sa mga kawatan. Wala na naghatag pa sang pahayag ang tagdumalahan sa establishmento nga gintuyo kawatan. Upod, Kiril Casilio, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, suspect sa pagtiro patay kay anay punong barangay sa Ingore, La Paz, nagpositibo sa drug test. Lalaki nga ginapahayag lookout ng suspect antes ng insidente nakuhaan sang CCTV footage. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa barangay Ingore, La Paz, Iloilo City. Zen? Jert, nagalaom ang pamilya Poral nga maangkon ang hustisya kag makilala ang mastermind sa pagtiro patay kay anay punong barangay Ernie Poral. Ginakondenar sang isa sa mga anak ni anay punong barangay Ernie Poral ang pagtiro patay sa iamay. Sa Facebook post sang anak sini nga siyan, ginpahayag man sini nga nagasalig ang pamilya sa justice system nga makilala ang mastermind sa likod sang krimen agud maangkon nila ang hustisya. Matandaan nga gintiro patay sa baligyan sang bubod si Poral sa Baldoza Lunes sang aga. Gilayon nga nadakpan sang kapulisan sa Gimbal Iloilo ang suspect nga si Nilo Gardaya nga ginkasuhan sang murder sang La Paz Police. Dugang nga kaso sa paghupot sang armas luthang kag illegal nga droga ang ginpasaka sang Gimbal Police. Ang abyan sini nga si Jerson Gentapaw ginpasakaan na sang obstruction of justice. Nagpositibo naman sa paggamit sang illegal drugs si Guardaya. After sang filing, sige pa kami gihapon follow-up operation or follow-up investigation for some more evidence nga mangin mas mabakod ang kaso nga ginfile ta. Samtang sa CCTV footage nga ini nga kuha sa barangay Ingore sang Lunes sang aga, makita ang paglabay sa motorsiklo sa gwa sa balay sang biktima. Ang lalaki nga nakamotor ang ginapatihan lookout sang suspect. Sang nagsakay si Poral kag ang asawa sini sa salakyan, makitaan nga ginsundan ini sa nakamotor. Nagasuksok sang helmet ang lalaki kag naka-shorts. Talalupang dun man nga nagauyat ini sa iya cellphone samtang nagadrive. Sunod sa kapulisan, ginahibalo pa nila ang identity sang lalaki kag kun bala may connection ini sa suspetsado. We cannot determine kung he has participation. We'll see kung magwa sa amon yung investigation may araw sa participation. Jert, sunod sa pamilya, mag-aabot ang bangkay ni former punong barangay Ernie Poral buwas sa Ilabalay kag natala nga igalubong ini sa August 24 sa Banwas ng Laganes. Jert? Maraming ganyan salamat sa update. Kapuso Zen Kilantang Sasa. Mga puso sa Negros Occidental naman, 300 metric tons ang molasses nagtuga sang spill samtang ginakarga sa isa ka barge sa Sagay City. Insidente, ginaimbestigaran na sang Philippine Coast Guard. Nakatutok kay Irene Pedreso. Sa tunga-tunga sa ginapatigay nga shore-to-ship operations ukon pag-load sa molasses, halin sa isa ka truck pakadto sa barge nga nakadock sa Sagay Feeder Port kahapon. Naobserbahan sa pila ka port personnel ang paglain sang kolor sang tubig sa dagat. Sa aerial video nga kuha sa Sagay City LGU, makita ang discoloration sang tubig sa puerto pasado alas 9 sa aga.
nag-habla ang tubig. Pag-investigate nila, ginhalinan isang tubig na gapula para sa may barge. Investigation, inspection, molasses. Gilayon nga nagresponde ang Coast Guard response team sa molasses spill nga ginapahayag naglabot sa 300 metric tons. Kainos ang aga, liwat nga nagpatigayon sa inspection ng Sagay Marine Reservation kag PCG kung saan nakita nga wala man inisang halit sa marine life. Hindi na sa bulyong, isang molasses na madagdag, organic mga sa mismo, hindi masaya hindi siya chemical. Subong niya, content na karga diluted na siya. Hindi na siya kahalit sa palibot niya. Dugang ni Togle, makahalit lang sa isda kag sa iban pa nga marine life ang molasses kung concentrated ini o kung lapuyot sa tion nga mahulog sa tubig. Sa ginpagwa nga statements ng PCG, ginpahayag na nagkuha na sa water sample ang Marine Environmental Protection Unit sa ahensya, magluwas sa containment kag recovery operations. Suno kay Commander Jansen Benjamin sa PCG Negros Occidental na istorya na sini ang kapitan sang barge. Ginpangayuan sa PCG sa marine protest ang kapitan kang nagpasalig nga magasumiti ini sa madali nga tinion. We'll try to read and para mabalaan nato ng science ang barko mismo. Ang compliance, mga certificates niya sa marine pollution safety documents are all updated. Is a compliant vessel. Sa karon, makabig na control na ang paglaptas ng molasses suno kay Benjamin. Nagapakigangot naman ini sa Sagay City LGU sa investigasyon sa nagluntad ng molasses spill. Human error ang inisyal nga assessment sini sa natabo. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedraso, 1 Western Visayas. Kadalagan ni Carlos Yulo sa gymnastics sa Paris Olympics 2024 nagdala sa bugal kag kalingawan sa mga Ilonggo. Ilonggo gymnasts mas nangin inspired sa pagpasangkad pa sang ila ihibalo kag talento bangod sa naging performance ni Kaloy. Ini ang gintutukan ni John Sala. Kaloy fever is on sa bukos nga Pilipinas. Kag ining makitaan sa mga video sa social media nga apisar makahalamot, nagapamatuod sa pangbuklat sang mata sang mga Pinoy sa gymnastics. Pila ka adlaw halin sang iya makasaysayan nga pagdaog sang gold medal sa men's floor exercises kag men's vault category. Ang mga Pinoy wala pa naka-move on. Apang para sa mga gymnast nga sanday Franz kag Jermel, inspirasyon kag dugang nga motivation si Kaloy. Proud man kami as athletes sang gymnastics kay magaan na gin man recognition ng niya sport and as kami man nga athletes. Often oversee nga pang babae gid siya, so last lang ang lalaki nga ga-intra. So sang nagdaog si Kaloy, nas na-realize gid nila nga pwede maglikin siya ang lalaki, pwede man siya nga i-break natin ang gender norms. Isa sa mga ginatutukan nga sport diri sa Pavia National High School ang gymnastics. 1997 sa nagsugod ang gymnastics team sa Bulutuan. Ini ang ginalakipan sang female rhythmic gymnastics. Subong, halos tanan nga kategorya halin sa floor exercises, aparatos kag aerogymnastics. Mayara na sa pambato ang Bulutuan. Si Coach Marita, isa man ka tournament director kag judge sa gymnastics. Kag nakitaan mismo sini ang pagsugod kag pagdevelop ni Carlos Yulo. Suno sa iya, kadamo sa mga estudyante sa Iloilo nga may ikasara nga mangin world champion. Apang dako nga pagpanghangkat ang kakulang sa mga gamit. May mga potential kita nga mga kabataan, pero kung wala sang equipment, hindi gid sila ma-develop. Kalabanan sa mga gamit diri sa Pavia National High School ang improvise lang. Apang ginapasiguro man sang eskwelahan nga hindi mabutang sa alang-alang ang safety sa mga estudyante sa ila pag-ensayo. Sa nagdaog si Kaloy, nabatian namon nga i-fund na kami sang government, mas na-overjoyed pagid kami kay for the future generations, mas matutukan pagid ang gymnast. I am looking forward nga makaproduce kita athletes who can compete globally. Halin sa idalom, sa grassroots naton nga mga athletes, makaproduce kita nga makakompete sa national and international level. Hindi mahapos bangod hindi basta-basta ang mga routine sa mga gymnasts. Gani kinahanglan nga mayara sang trained professional o coach nga nagabantay hindi lang sa kompetisyon pati man sa ila training. Upod kay Hans Desierto, John Sala, 1 Western Visayas.
Papuso buwas na Biyernes, pati gayunon ang pagsinapol ng Technical Working Group may kangtanan sa mga implementing rules and regulations sa Negros Island Region o kun NIR. Suno kay Negros Occidental 5th District Representative Dino Yulo, isa sa mga talaghayon sa pagsinapol ang pondo gagamiton sa pagpatukod sa regional offices sa Negros Occidental, Oriental kag Siquijor. Ginpahayag man ni Yulo nga mahimo magkuha sa existing budget ang Negros Occidental sa Region 6 sa 7 naman makuha ang Negros Oriental. Ina o kunini ang nakita ang alternatibong solusyon sa pila ka opisyales sa probinsya para matigayon ang implementasyon ng NIR sa 2025. Mahimo man niya gamito ng old NIR model bilang isa pa ka-opsyon agud masuguran na ang bag-ong nga rehiyon. May budget man yung Region 6 as it is, no? As well as Region 7. Now, sa diri sa Region 6, ang ilang ihatag services or whatever, no? Hindi na mag-include sa Negros. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso-kaso ng COVID-19 sa Iloilo City nagsaka. 92 anyos nga babae, ika-13 nga napatay sa COVID-19 sa syudad subong nga tuig. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Agosto 3 ang na-record ang pang-13 ka pasyente nga napatay sa COVID-19 sa syudad sang Iloilo subong nga tuig. Ini amo ang 92 anyos nga babae nga residente sa Barangay Rima Rizal sa Iloilo City proper. Hindi ini bakunado kag una nga na-diagnose nga may pneumonia. Initially nagapresent lang siya nga pangluya, nagawala na magkaon, gagaubo. Eventually na-admit na lang ni siya kay nagasukan na siya dugo kag ubos ang dugo. So pagabot digto, gin-reach actually sa pneumonia. For on swabbing, positive siya sa RT-PCR. Suno sa Iloilo City Health Office, nagasaka subong ang kaso sa COVID-19 sa syudad. Kung rin, halin Hulyo 10 to Hulyo 23, walo lang ang nalista nga kaso. Apang sang nagligad niya 2 ka semana, 48 ang narecord niya bago nga kaso. Kalabanan diri ang mga healthcare workers. Santo sa record, Distrito Sangharo ang may pinakamadamo nga kaso nga nagdangat sa 87 ang narecord sa 2 ka health centers. Ginasundan ini sang Mandurriao nga yara sa 48 kag Lapas nga may 31. Sa piyak sini, hindi pa man makabig nga alarming ang COVID-19 cases sa syudad. Gusto lang sang CHO nga mag-raise awareness. Nagdasaka naman ang case. Medyo nabugit siya actually compared mo sa 2021 kag 2022 nga peak kag last year nga taas na siya. Nakita nga rason sang Iloilo CHO sa pagsaka sa mga kaso ang pagbalik sang klase bangod nagadamo ang pagtililipon. Sa karon, naglabot na sa 255 ang kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sa syudad. Bangod sini, liwat nga ginarekomendar sang Iloilo CHO ang pagsuksok sang face mask sa mga matao nga lugar. Ginpahanumduman sa publiko ang importansya sa paghugas sang kamot kag ginhingyo ang mga ospital nga pabaskugon ang infection control kag prevention measures. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Papuso sa Bacolod City, libre nga school supplies kin panagtag sa mga estudyante. Samtang, grupo sang mga manunudlo nagalusok nga padasigo na ang pag-release sang tugan nga 1 million peso nga budget kada bulutuan. Yaring balita nga aton gintutukan. Ginaduso sang Bacolod Federation of Public School Teachers nga padasigo na ang pag-release sang tag 1 million pesos nga pondo sa kapin 70 ka public school sa Bacolod City. Gamito ng pondo sa pagpakayo sa mga gubaon nga hulot klasihan. Magahalin ini sa Special Education Fund nga wala nagamit sa Bacolod City LGU. So supposedly before opening of classes, klase naman ta subong. Kung mapadali pagid mas maayo para nga mapusla naton. Ginayo man sa mabulutuan nga maponduhan man sa LGU ang kulang nga mapulungkuan kag hulot klasihan. Samtang subong tuig na tigayo na gidmaan ang paghatag sang libre nga school supply sa mga estudyante sa syudad sa Bacolod. Ginsugda ng distribusyon sang 30 million pesos nga balor sang school supplies para sa kapin 70,000 ka kindergarten tub-tub grade 6 pupils. Ang 14 anyos sa si Reynold, emosyonal sa nabaton niya regalo, ilabi na nga ilo na ini sa Iloy. Handom sini nga mabuligan ng pamilya, pinagi sa edukasyon. Mapromise ko lang kay mama ko is, ma, hindi kagin magkalbala ka, tapos ako gid-eskwela ko. Amo gining promise ko siya mapaglubong mga imuon yung kitang tanan. Napulo ka notebooks, 4 ka writing pads, 2 ka tahal kag 1 ka box sang lapis o kon ballpen ang unod sang ginpanagtag sa mga estudyante. May pila kang ginikanan nga nagaayo nga kuntani may backpack man para sa kabataan.
Mas okay ang bagay mapuslan gid kay adlaw-adlaw magamit gid sa mas okay kung bagay para solve na tanan. Sabat sa alkalde. Ang presyo ng school supplies have more than doubled. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Lalaking nag-deliver sa butane gas gintiro sa Uton, Iloilo. Daan nga hiligot anon ginatanaw nga motibo sang kapulisan sa krimen. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Diri sa waiting shed sang barangay Sambaludan, Oton, Iloilo, gintiro si alias Bernardo kagabi. Maga-deliver kuntani ini sang butane sa isa ka customer. Ang amo nga customer ang ginapatihan nagtiro sa biktima. Nag-angkon sang igo sa tiyan kagilayon nga gindala sa ospital ang biktima. Apang kaina sang aga ginbawian ini sang kabuhi. Base sa investigasyon sa Oton Police, sakay sa motorsiklo ang biktima upod ang iya 11 anyos nga bata. Pagabot sa lugar, hinali lang ini nga gintiro sang suspect. Duha ka lupok ang nabatian sa barangay Tanod nga malapit sa lugar. Nagagwa sa investigasyon ang ginhaylo ang biktima nga mag-deliver didto agud mahimo ang plano. So posible amo to ang transaksyon nga nagpa-deliver sa iya sang butane is amo to ang suspetsado. Kay kun lang taon naton ma'am hambal sang asawa, halin pa to sang kahapon sang aga nga nagapamilit nga mag-deliveran dito sang butane. Hindi pa sa iya nga balay nga adito sa waiting shed. Na-recover sa crime scene ang empty shell kag slug sang caliber 45 nga pusil. Nahibaluan nga residente sa Miag-aw, Iloilo ang biktima. Apang temporaryo ini nga nagatiner sa barangay Botong Oton. Daan nga hiligot anon ang ginasundan nga anggulo sang kapulisan. Ilabi na nga may kaso nga frustrated murder ang biktima nga natabo sa Miag-aw sang bulan lang sa Enero. So nalantaw naton nga mga motibo subong may mga previous graduates sila nga ginila gid sa magkadto dito. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mapugsaw pila naman ka mga bulutuan sa Western Visayas na lakip sa listahan sang PNP ang ginapatihan may recruitment sa mga rebelde. Si John Sala nakatutok. Nagapadayon sa gihapon ng malapnagon ng recruitment sa rebelde nga grupo sa pila ka mga bulutuan sa Western Visayas. Inikon basehan na ginpagwang alistahan sang PNP sa ginpatigayon nga Senate inquiry sang Committee on Public Order and Dangerous Drugs nga ginpangunahan ni Senator Ronald De La Rosa. Nalakip sa listahan ng West Visayas State University Kalinog Campus kag Putian National High School sa Cuartero Capiz, subong man ang Capiz State University Dumaraw Campus. Apang pagklaro sa Police Regional Office 6, ang listahan ang naghalin pa sa monitoring isang kapulisan sumugod sang 2014 tubtob subong. Ang ining report, i-appreciate na lang natin siguro nga para kita, maging aware kita and magkaroon kita ng collective effort as parents nga nagapamahala sa mga school nga lataw nato no ang mga kabataan naton. Sunod naman sa Philippine Army, padayon pa nila nga gina-validate ang nasambit nga lista. Apang ang recruitment sa mga bulutuan ang madugay na kuno nga buluhaton sang rebelde nga grupo. Actually, nag-coordinate na kami with our counterpart sa PNP para ma-check namin yung data. Apang pagklaro ni Garsuta, apisar nga mayara pa sang recruitment hindi na ini pareho ka-agresibo sang una. Wala na rin kasi sila masyadong mga influence, no? Kaya naapektuhan din talaga yung effort nila sa recruitment. Gintinguan sa news team ang malabot ang administrasyon sang West Visayas State University kag Capiz State University apang wala pa sang may naghatag sang opisyal nga pahayag. Ginatinguan man sang news team ang malabot ang Putian National High School sa Cuartero Capiz. John Sala, One Western Visayas. Mga kapuso, alas 10:30 kay nasang aga sang gintugutan nga magpauli ang mga empleyado sang Iloilo City Government bangon sang naeksperyensyahan nga power failure sa City Hall. Bangon sini naapektuhan ang transaksyon sa mga opisina. Aga pa sang nadulaan sang power supply ang building. Temporaryo nga nagbalik ang kuryente paagi sa generator. Apang sa tion nga mabalik na ang elektrisidad halin sa linya sang more power, hindi na ini makasulod sa pag-supply sa bilog nga building. Bangon sini, nagpatigayon na lang sa disinfection sa bilog nga City Hall building. Magabalik ang opisina buwas, Agosto 9. Wala na makapalagpa ang subject sa drug bypass operation sang Iloilo City Drug Enforcement Unit sa Barangay Bacau, Mandurriao, nga si alias Toto, 35 anyos, kag mga parokyano sini, nga sanday alias JR, alias Dar, alias Ton, kag alias Johncel. Nakuha sa ilang 60 gramos sa suspected shabu, nga nagabalor sang mas sobra 400,000 pesos. Nadakpan ang mga ini sa ginakabigruruan sang grupo. Lakip man nga nadakpan sa operasyon ang menor de edad nga si alias Ondoy, 14 anyos, nga nagaserve runner ni alias Toto.
Binulan nga ginmonitor sang kapulisan si alias Toto antes ginkasa ang operasyon. Sa Santo Niño Sur, Arevalo, arestado man si alias Chris, 41 anyos, sa ginoperate sa mga katapos ang Arevalo Police Station Drug Enforcement Team. Nakuha sa iya ang 3 kasasay sa suspected shabu nga nagabalor sang 34,000 pesos. Samtang dakopman ang 40 anyos nga si alias Papap sang Barangay 4 San Jose Antique sa drug buy-bust operation sa mga Banwa. Nabaglan ini sang operatiba sang balor 5,000 pesos nga shabu kag nakuhaan sang 25 gramos nga suspected shabu nga nagabalor sang 170,000 pesos. Preso na ini sa San Jose MPS kag natala na pasagaan sang kaso nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga puso, nadugangan sang duha pa ka medalyang nakuha sa Pilipinas sa Paris Olympics 2024. Ini matapos makakuha sa mga bronze medal sa women's boxing sa Ira Villegas kag Neshti Petesha. Si Villegas ang nakalabot sa semifinals sa 50 kg division apang ining nalutos sang kasumpong nagikan sa pungsod Turkey. Si Petesha naman ang nakalabot sa semifinals sa 57 kg apang nalutos sa kasumpong nagikan naman sa Poland. Sa karon may 4 na kamedalya sa Olympics ang pungsod Pilipinas. Una sini nakakuha sang 2 ka gold medal sa gymnastics si Carlos Adriel Yulo. Samtang maghahampang pa sa weightlifting si Elrin Ando sa paglaom nga makakuha pa sang 2 nga medalya. Mga kapuso, pila ka fur parent nagakabalaka sa padayon nga paglapta sa mga layaw nga ido sa dalanon sa syudad. Impounding operations ng Office of the City Veterinarian limitado. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Naabtan sang news team nga ginapaliguan ni Manong Toto ang 2 sa 5 sini kahinuptanan sa Barangay Benedicto Haro. Magluwas sa pagpaligo, ginisigurado man sining kompleto sa bakuna ang iya mga ido agud hindi matapikan sang balatingan. Rason niya padayon ini nagakabalaka sa ikaayong lawas ang iya mga ido. Bangod sang sigi-sigi pa nga paglinapta sa mga layaw nga ido sa dalanon sa syudad. Grabe gid ang pagpalangga Sa gawulid guys la simo. Pagkaon isla mayo pagkaon nila niya, pagkaon man namon. Grabe pagkabalaka ta Kaya grabe pagsagod ta sila ya. Ginako sang Iloilo City Office of the City Veterinarian nga dako ang risgo sa mga layaw nga ido nga makalaton sa balatian sa iban nga hinuptanan. Kalabanan kuno sa ila na impound nga ido ang may balatian tugas sa mga bitik. Pagkaunot sang bulbol kag TVT o kon transmissible venereal tumor. Magluwas pa ina sa rabies nga pwede nila madulot sa iban nga sapat kag sa tao. Delikado kita koy kataas kita ng kaso nato sa animal rabies. So delikado ang stray dogs and cats naton. That's why ang ihara ato na impounding operations. Padayon ang impounding operations ang City Vet apang hindi makapadamo sang pwede madakop bangod limitado ang espasyo sa dog pound and animal shelter. Padayon man ang ilang information dissemination sa mga salabton sang pet owners kung pamayan ang ilang mga hinuptanan santo sa Iloilo City Animal Welfare Ordinance. Madumduman nga gintuad sang proponents sang ordinansa nga wala sa gihapon ini na implementar. Apisar nga masobra na isa ka bulan nga ginpasar ini bangod kulang pa sa pondo. May amon ni anay may ordinansa anay before kita magpabutang sang mga infrastructure para mastoryahan anay sang mga sang tanan na ano kilanlan sa isa ka dog pound. Ginalantaw nga magalabot sa 10 million pesos ang pondo nga dapat ipain para sa rehabilitasyon sang dog pound kag animal shelter. Wala palabot diri ang dog food. Nagpasalig man si Councilor Treñas nga hindi lang tubtub sa papel ang ordinansa, kundi ila ini implementar. Upod Kiramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga puso, mas nagbasog pa ang bagyo ngayara sa Gwa sang PAR tungod Philippine Area of Responsibility apang naghinay naman ang habagat. Isa na ka-tropical storm ang bagyo ngayara sa Gwa sang PAR kag gintagaan na sa international name nga Maria.
Bahinay ini nga nagahulag pa east-northeast kag ginalauman nga magpalayo pa sa pungsod. Wala ini isang direktang epekto sa anuman nga bahin sa Pilipinas. Naghinay naman ang habagat apang posibleng gihapon nga magpaulan ang thunderstorm. Sa datos naman sa Metro Weather, posibleng ulan sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Negros Provinces kag Guimaras. May chance naman sa localized thunderstorms sa iban pa bahin sa pungsod. Isa ka helikopter nag-crash sa kagulangan sa Sivori National Park sa guwa sang kapital sang Nepal nga Kathmandu. Ang aksidente ang nagresulta sa kamatayon sang 5 ka mga sakay sini. 4 sa mga sakay sang helikopter ang mga Chinese national, samtang ang pilot ang isa ka Nepali. Ang helikopter ang padulong kontani sa Rasuwa District nagikan sa Kathmandu. Sang nadulaan nini sang contact sa air traffic control. Mga 3 pa lang ka minutos humalin sa nag-take off. Ang insidente ang ginaimbestigaran pa sang otoridad. Narumpag ang isa ka building sa Guangdong Province sa China matapos magluntad ang eksplosyon nga ginapatihan tugas ang gas. Pila ka pumuluyo ang gilayon nga nagpatigayon sang rescue operation sa mga tawo nga natrap. Base sa investigasyon sang otoridad, ang insidente ang nagresulta sa kamatayon sang 3 ka tawo kag pagkasamad sang isa pagid. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Ako si Adrian Prietos. Kapuso mag-isa kita kagibaloon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungso.